Magandang araw! Ako nga po pala si Orion Mariel B. Pineda, ang unang tagapag-ulat ng pangkat 6 to 7. At ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang makata sa iba't ibang panahon. Ngunit unahin muna natin ang panahon ng himagsikan. Si Dr. Jose Rizal o Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay ipinanganak noong Hunyo 19, noong 1861 sa Calamba, Laguna. Noong panahon ng mga Kastila, naging tulay ang kanyang mga nobela, tula at mga akda upang mamulat ang kaisipan ng mga Pilipino at upang tuligsain din ang mga mananakop sa ating bansa. Isa sa mga halimbawa ng akda o tula na isinulat ni Jose Rizal ay ang Sa Aking Mga Kabata. Ayon sa tradisyon, isinulat daw ni Jose Rizal noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Layunin ng tula na ipahayag ang pagmamahal sa sariling wika na siyang daan sa pagpapahayag ng pag-ibig sa bayan. Maraming scholar ang nagduda kung si Rizal nga talaga ang may akda nito dahil ang mga salitang ginamit ay hindi pangkaraniwan sa panahon ng kabataan ni Rizal at unang lumabas lamang ang tula matapos ang kanyang kamatayan. Ang susunod naman na halimbawa ay ang Mi Ultimo Adios o Ang Aking Huling Paalam. Isinulat ni Jose Rizal noong Disyembre 29, 1896, isang araw bago siya barilin sa Bagong Bayan o ngayon ay kilala na bilang Luneta. Isa itong paalam sa kanyang bayan, pamilya at mga kababayan o isa ding tula ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa para sa kalayaan ng Pilipinas. Isinulat niya ito sa loob ng kanyang selda sa Fort Santiago at itinago sa loob ng lamparang de alkohol na ibinigay sa kanyang kapatid na si Trinidad. Ang tulang ito ay binubuo ng 14 na saknong at unang nakilala sa pamagat na Mi Ultimo Pensamiento o Ang Aking Huling Pag-iisip bago ito tinawag na Mi Ultimo Adios. Iilan lamang ang mga ito sa kanyang mga isinulat? Ayan! Alright! At sunod naman nating talakayin si Andres Bonifacio o kilala bilang ama ng KKK or Katipunan. Si Andres Bonifacio ay ang ama ng Katipunan. Siya ay kinikilalang ama ng demokrasya sa Pilipinas at lumaban din sa mga Kastila. Siya ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Bagamat nanggaling sa isang mahirap na pamilya si Bonifacio at hindi nakapag-aral, hindi ito naging hadlang sa kanya upang mahalin niya ang paggawa at pagsulat ng mga akda. May mga nagsasabing hindi mismo si Bonifacio ang sumulat nito, kundi ito ay isang parangal na isinulat ng kanyang mga kapanahon, ngunit karamihan ay naniwala pa rin na ito'y tula ni Bonifacio dahil sa estilo at diwang makabayan. Ngayon ay tunghayan at pakinggan naman natin ang sunod na mag-uulat. Magandang araw sa lahat. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga isinulat ni na Marcelo H. Del Pilar at Emilio Jacinto. Una ay si Marcelo H. Del Pilar. Si Del Pilar ay nakilala sa tawag na Plaridel at siya ang nagtatag ng Diaryong Tagalog noong 1882. Isa itong pahayagang makabayan. At si Del Pilar ang autor ng Dasalan at Tuksohan. Ang Dasalan at Tuksohan ay isang akda ni Marcelo H. Del Pilar na binubuo ng mga parodya ng mga dasal katoliko na naglalayong tuligsain ng mga praile sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Sa pamamagitan ng panunukso at paggamit ng mga pamilyar na dasal, binatikos ni Del Pilar ang mga pang-aabuso at pagpapaibabaw ng mga praile. At ibibigay ko sa inyo ang mga halimbawa ng mga dasal na binigyan ni Del Pilar ng nakakatawa at mapanuyang bersyon. Una ay ang tanda Cara y Cruz. Ang ipang-adya mo sa amin, Panginoong ng fraile, sa mga bangkay namin
sa ngalan ng salapi at ng maputing binti at ng espiritong bugaw, siya nawa. At ang susunod ay ang amain namin. Sa amain naming sumakonbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo. Kitliin ang liig mo dito sa lupa para lang sa langit. At ang susunod ay ang Aba Ginoong Maria, ginawang Aba Ginoong Maria. Nakapupuno ka ng alakansyan, ang fraile suma sa inyo bukod kanyang pinagpalat. Ipinapahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Ang mga utos ni fraile ginawang parodya, ang mga utos ng Diyos. Kung saan ang mga utos ay nakatuon sa pagsamba at pagbibigay galang sa mga fraile. At ang dasalan at tuksohan ay isang mabisang kasangkapan ni Marcelo H. Del Pilar upang ipahayag ang kanyang mga kritisismo sa mga fraile at gisingin ang mga kamalayan ng mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga tao. At ang mga parodya ito ay pinaiklian ko lamang. At ang susunod ay si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang utak ng Katipunan at siya ay sumulat ng mga akda na naglalayong gisingin ang damdaming makabayan at itatag ang moral na pundasyon ng rebolusyon. Ang kanya pong nahing akda ay ang Kartilya ng Katipunan na nagsisilbing opisyal na gabay ng mga kasapi ng Katipunan. Ito ay binubuo ng 12 aral na nagtatakda ng mga etikal at moral na prinsipyo tulad ng pag-ibig sa kapwa, karangalan, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan. Sumulat din siya ng koleksyon ng mga sanaysay na pinamagatang liwanag at dilim. Sa mga sanaysay na ito, tinlakay niya ang mga iba't ibang konsepto tulad ng kalayaan, paggawa, pagkakapantay-pantay at pag-ibig sa tinubuang lupa na naglalayong ipaliwanag ang mga ideolohiya ng rebolusyon at tuligsain pang-api ng mga Kastila. Bukod dito ay siya rin ang editor ng pahayagan ng Katipunan, ang Kalayaan, kung saan siya sumulat ng mga artikulo at propaganda upang palaganapin ang mithiin ng samahan. Sumulat din siya ng tulang Ala Patria sa bayan na nagpapahayag ng matinding pagmamahal sa Pilipinas at panawagan para sa kalayaan. Ang mga isinulat ni Emilio Jacinto ay nakatuon sa pagtatag ng isang moral at makabayang lipunan, paggising sa diwa ng rebolusyon at pagpaliwanag ng mga ideya para sa isang malayang Pilipinas. Ngayon, ang tatalakay naman natin ay ang mga tanyag na manunulat mula sa iba't ibang panahon. Si Tomas Pinpin ay pinanganak sa Abukay, Bataan. Siya ay isa sa mga mahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinagurian siyang prinsipe ng Tagalimbag o patriarka ng Tagalimbag sa Pilipinas. At ang kanyang aklat ay Pag-aralan ng mga Tagalog, ang wikang Kastila. Inilimbag ito noong 1610. Ito ay isa sa mga tula ni Tomas Pinpin. Nagpapakita ito ng impluwensya ng Kristyanismo sa kanya at sa panahong kanyang kinabibilangan, ito ay paghihingi ng tulong at awa sa Diyos na nagpapakita ng kanyang pananampalataya. Ang pangalawa naman ay si Fernando Bagong Banta. Si Fernando Bagong Banta ay kinikilala bilang isa sa mga unang makatang Pilipino na nailimbag ang pangalan. Siya ang unang makatang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Siya ay binansagang Ladino ng pari na nangangahulugang isang katutubong natuto ng wikang Espanyol. Ang tula na ito ay taimtim na pagpapasalamat sa isang nilalang na nagdala ng liwanag at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang panalangin ng pagpapasalamat na sumasaklaw sa buong bansa na nagpapahiwatig ng pagnanais para sa paglaya at pag-unlad ng lahat. Isa rin sa unang makatang Pilipino na nagsulat ng tula noong 1627, si Pedro Suarez Osorcio. Ang kaniyang tulang Salamat ng Walang Huyang ay nalathala sa aklat ni Padre Alonso de Santa Ana na naglalayong ipabasa sa mga Tagalog upang maging mabuting Kristiyano. Narito ang halimbawa ng kanyang tulang sinulat na pinamagatang Salamat ng Walang Huyang. Ang tulang ito ay isang panrelihiyon at didakto na nagpapakita ng pasasalamat,
sa kaloob na pananampalataya at nagtataguyod ng pagiging masunuring Kristiyano. Isa rin sa pinakamahusay na makata sa kasaysayan ng panitikang Pilipino, si Francisco Baltazar o mas kilala rin natin bilang Francisco Balagtasan. Siya lang naman ang nagsulat ng Florante at Laura habang nakakulong. Tinagurian siyang prinsipe ng Makatang Tagalog dahil sa kanyang kahusayan sa pagsulat ng mga tula at awit sa wikang Tagalog. Narito ang isa sa kanyang tula na pinamagatang kay Celia. Ang tulang kang Celia ay nagpapahayag ng labis na pag-ibig ni Francisco Balagtas sa isang dalagang nagngangalang Celia o Maria Asuncion Rivera. Ipinapakita rito ang kanyang pag-aalay ng pag-ibig at tula kay Celia kahit na siya dumaan sa mga pagsubok, sakit at kahirapan sa buhay. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay kilalanin natin kung sino si Jose Palma. Siya ay isang sundalo at manunulat na ipinanganak noong June 3, 1976 sa Tondo, Maynila at namatay noong February 12, 1903. Tulad ng sinabi ko, siya ay isang Makatang Kawal at siya ang nagsulat ng tula sa Espanyol na may titulong Filipinas bilang mga titik ng Himno Nasyonal Filipino na nilikha ni Julian Felipe. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang kantang Limbag nila. Tierra dorada, hija del sol de oriente, su fuego ardiente en ti latiendo está. Tierra de amores, del heroísmo cuna, los invasores no te hollarán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar, esplende y late el poema de tu amada libertad. Tu pabellón que en las lines la victoria iluminó, no verán nunca apagados sus estrellas ni su sol. Tierra de dichas, de sol y amores, en tu regazo dulces vivir. Es una gloria para tus hijos cuando te ofenden por ti morir. At ngayon ay kilalanin din natin kung sino si Pedro Alejandro Paterno. Siya ay pinanganak noong February 27, 1857 sa Manila at namatay siya noong 1911 sa Manila. Isa siyang aktibong manunulat na nabibilang sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino: panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan at panahon ng mga Amerikano. Karamihan sa kaniyang mga isinulat ay may temang panlipunan at panrelihiyon. Ngayon ay babasahin ko lamang ang isang halimbawang isinulat niya. Kay ganda ng liwanag ng langit, kay tamis ng alingaw sa dagat, at ikinalugod ko sa lupang ito. At umibig sa babaeng obrera, iibigin siya. Ang sasabungan ay manalo at humitit ng isang mabuting tabak. Kay ganda ng liwanag ng langit, kay tamis ng alingaw ng dagat, at ikinalulugod ko sa lupang ito. Ang awitin ng kanyang kalayaan sa kabundok ay makilaban at magligtas sa ating inang bayan. At sa ngalan ni Rizal ay sumpa ko sa inyo sa pagsusulit ng huling dahon ng papel na itong pinagtititikan ko ng kaniyang sining na dapat na si Euterpe ay laging mabuhay sa pag-ibig na lalong dalisay ng panimulang yaon at sa pagyabong ng pangkat na itong sining sa mahigpit na pagkamatimtiman at paniningningan ng mga bituin ng luwathatiin mula sa aklat na masining ng ating kasaysayan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga makata sa panahon ng Amerikano. Una, si Lope K. Santos. Nakilala rin siya bilang isang editor sa publikasyon sa Tagalog noong
Cervantes sa kanyang pagsulat ng nobela at tula. Ang tula ay naglalarawan ng kanyang kabayanihan at sakripisyo ng mga bayan para sa kapakanan ng sambayanan. Ito ay isang halimbawang epiko na handang ialay ang lahat para sa kapwa ng walang pag-alinlangan. Si Jose Corazon de Jesus. Ang tula ay naglalarawan ng kanyang buhay bilang isang punong kahoy na malapit ng mamatay. Ito ay naglalarawan ng kanyang kalagayan sa huling araw ng kanyang buhay na may kasamang pagkasawa at pagkadismaya sa mga bagay na kanyang nagawa at hindi nagawa. Florentino Colantes. Ang tulang magsasaka ay hango sa tulang liriko na ang ibig sabihin ay mikli at payak. Ang mga paksa nito ay tungkol sa damdamin ng isang makata, nagtataglay ng mga karanasan, kaisipan, guni-guni, pangarap at iba pa. Ando V. Hernandez. Ang tula ay tungkol sa karanasan ng may akda sa loob ng kulungan. Ito ay nalarawan ng paghihirap at pagdurusa ng mga bilanggo sa loob nito. Ildefonso Santos. Siya ay isa sa pinakamatanyag at kilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng mga Amerikano. Kahanga-hanga ang karektan ng kanyang mga tula dahil sa pananalitang ginamit niya. Ang kahusayan niya sa pagsusulat ay natuklasan ng kanyang pinsan na si Leonardo A. Jackson na naglathala ng babasahing ang mithi. Ang isang tula ay naghahandog ng babae ng kanyang pangarap at nabasa na ito ng kanyang pinsan na si Leonardo A. Jackson at humanga sa galing ni Ildefonso. Dito nagsimula ang pagsusulat niya ng maraming tula na ginagamit niya ng sagisag na ilaw silangan. Kapansin-pansin ng kanyang mga tula ay payak, ngunit tapat sa diwa at kaisipang taglay. Isa pang natagyan ng kanyang tula ay natutungkol sa kagandahan ng kapaligiran o kalikasan. Natapos siya ng kursong edukasyon at siya ang kauna-unahang nagturo ng Filipino sa National Teachers College. Hindi siya mahusay na guro lamang, kundi tagapagsaling wika at makata. Bawa na ako ipapakita sa inyo na pinamagatang ang Bolyon. Diego Ed Rebolado. Kinilalang manunulat hindi lamang noong panahon ng mga Amerikano, kundi noong panahon ng mga Kastila na sagisag sa kanyang salitang Odes de Jure. Bilang makata ay nagtamo siya ng unang gatimpala sa tinampalak ng Commonwealth noong 1941 sa kanyang aklat na may pamagat na Damdamin. Bukod sa isa siyang makata, ay kilala rin siya bilang mamahayag, nobelista, kwentista, guro at naging kagawad ng surian ng wikang pambansa. Kilala rin siya bilang makata ng pag-ibig. May halimbawa akong tula na ipapakita sa inyo na pinamagatang ang matanda at ang batang paru-paro. Patricio Mariano. Bata pa lamang ay nakikitaan na siya sa kanyang pagpipinta at musika. Subalit habang lumalaki ay nahihilig na siya sa kanyang pagsusulat. Naipalambag niya ang aklat ng mga piling tula na isinulat niya ay may pamagat na mga anak dalita. Nakasulat siya ng higit kumulang na 60 na ayon sa mga tala. Kinilala siya hindi lamang sa pagsusulat ng mga tula, isa rin siyang makata, mamamahayag, nobelista, at tagapagsaling wika sa wikang Kastila. May halimbawa akong tula na ipapakita sa inyo na may pinamagatang Hating Gabi.
dumako naman tayo sa mga makata sa panahon ng Hapon at Bagong Lipunan. Siya si Carmen S. Herrera Acosta na isang makatang Pilipino na kilala sa kanyang mga tulang nagpapakita ng mga karanasan sa panahon ng Hapon, lalo na ang pagsisikap at pagtitiis ng mga Pilipino. Narito ang kanyang tula na pinamagatang Magsikap, na ito ay tungkol sa sarili na maging masipag at matyaga upang makaahon sa kahirapan. Kasunod naman ay ito si Oscar T. Zuniga. Ito ay siya ikilala sa kanyang mga makababag damdaming tulang nagpapahayag ng kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa. Narito ang kanyang tula na pinamagatang Kapayapaan sa San Antonio, na ito ay nagpapahayag ng matinding hangarin para sa kapayapaan at ligtas na pamumuhay sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Kasunod naman ay si Viray o si Manuel A. Viray, na isang manunulat, makata, kritiko at diplomatikong Pilipino. Itinuturing siyang isang mahalagang figura sa pagunlad ng panitikang Pilipino sa wikang Ingles noong dekada 1930 hanggang 1960. Narito ang kanyang gawa, na ito ay isang libro. Ito ay kanyang koleksyon ng mga maikling kwento na naganap noong pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Ang kasunod naman ay si C.C. Marquez Jr. o kilala na Crescencio Marquez Jr. na isang makata na madalas sumusulat tungkol sa pambansang identidad at pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang kanyang tula na Ikaw ang Banyaga ay ipinakita nito ang pagtatanggol ng bansang paidentidad at kultura ng Pilipino laban sa impluwensya at pananahop ng mga dayuhan. Ang susunod naman na makata nating tatalakayin ay si Amado V. Hernandez. Sino nga ba siya? Si Amado V. Hernandez ay isang kilalang makata, manunulat at aktivistang Pilipino. Siya sa mga pangunahing tagapagtanggol ng politikang makabayan. Bilang isang dating bilanggong politikal, ginamit niya ang panulat upang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at ang kalayaan ng bayan. Isa sa halimbawa ng kanyang akda ay ang Isang Dipang Langit. Ito ay isinulat niya habang nakakulong sa Muntinlupa noong taong April 22, 1952. Sa tulang ito, inilarawan niya ang karanasan ng isang bilanggo, ang pisikal na pagkakapiit, ang lungkot, kasabay ang pangungulila sa mga minamahal at ang pag-asang makalaya. Susunod naman ay si Federico Lixi Espino Jr. Si Federico Lixi Espino Jr. ay isang makata at manunulat na kilala sa kanyang mga tula na may malalim at relihiyoso at filosopikal na tema. Isa siya sa mga tagapagsulong ng panitikang Filipino na may introspektibong pagtanaw sa buhay at pananampalataya. Isa sa halimbawa ng kanyang akda ay ang Miserere ng Magdamag. Isa itong tula na tila panalangin sa gitna ng dilim ng gabi. Ang salitang Miserere ay galing sa Latin na maawa ka. Kaya't ang tula ay tila isang paghingi ng awa o pagninilay-nilay sa gitna ng pagdurusa. Ngunit ang akdang Miserere ng Magdamag ay mahirap hanapin at hindi ko makita ang kabuuang tula. Ngunit meron akong nakita na ilan sa mga linya nito. Halimbawa ay, Miserere Panginoon, sa magdamag ng aking pag-iisa. Kung mapapansin natin, ang nilalaman na isang tahimik ngunit matinding panawagan ng isang nilalang na tila ay naglalakbay sa gabi ng kanyang pagdurusa. Susunod naman ay si Lamberto E. Antonio. Sino nga ba siya? Si Lamberto E. Antonio ay isang makata at manunulat na kilala sa kanyang mga akdang tumatalakay sa buhay ng mga manggagawa, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Isa siya sa mga tinig ng panitikang makabayan noong dekada 70. Halimbawa ng kanyang akda ay Sa Gabi ng Isang Piyon. Ito ay isang tula na nagpapakita ng buhay ng isang manggagawa sa gabi, ang kanyang pagod, katahimikan at mga pangarap. Ang salitang piyon ay isang trabahador sa construction
o pabrika.